Ano mga kabakal, sa dami ng nabenta ni Toya Kalan, baka naman may mga gustong magka-interest dyan na i-revise yung inyong kalan. So eto, ganito kung paano i-revise. Madali lang naman, hindi niyo bibilin sa akin itong ganito. Yung mga meron na, eto ituturo ko kung paano ang ginawa ko para na ilagay ko itong detress na chamber na 24 holes yung nozzle niya. So okay, sa libo-libo ang nabenta ni Toya Kalan Tapos ipakita ko sa inyo kung paano yung pag-revise ko ng ganito na nilagyan ko siya ng 24 holes nozzle na detress na chamber na detachable. Sa inyo na kung gusto niyo mag-request ng detachable na ganyan or plain lang na ganito. So okay. So sa mga interested bumili dyan mga kabakal, meron na akong naka-ready ng mga detress na chamber. Pwede yan, i-assemble lang ko ng oil supply connector tsaka yung oil level overflow. Hindi na detachable kasi iba ang presyo nito pero pwede rin naman kung magre-request kayo ng ganito, pwede, kaya lang iba ang presyo doon sa plain chamber lang na hindi na di-detach. Ito kasi na di-detach ito ayan para lang naman, mas madaling maglinis doon sa loob. Pero madali naman ng linisan nito kung plain na ganyan. Kaya lang may additional na price kasi pagka ganito. Pero kapag plain lang na ganito, medyo mas mababa konti yung presyo. So okay mga kabakal, doon sa mga hindi pa nakapindot dyan, baka naman gusto nyong pindutin yan. Mga kabakal, bale ito yung Toya Kalan Deus oil noon na in-order ko. Bale yan yung frame nya. Bale ang mga kasama niyan, itong tubo, yung daanan ng supply ng oil, ito para sa hangin, yung elbow para sa ilalim, dugtungan ng burner, tapos ito yung dugtungan dati nito doon dito, yan sa loob dyan. Tapos ito yung kanyang burner. Bali meron yung ito, yung pang dyan, nipple pang connect. Pero ito ni-revise ko ito noon, dito ko inilagay yung aking LPG flame. Ngayon ni-revise ko ng panibago. Bali itong built-in chamber nya tinanggal ko kasi sasalpakan ko ng detress na detachable chamber. Bali ang ang pagtanggal ko nito, paano ko tinanggal, pinating ko dito sa ilalim yung tatlo na yan. Tsaka ako nung nailabas ko na to, syempre hindi mo makakating yan, nasa loob Tsaka ako yan pinating, yung kapal nito kinating ko dyan kapal yan kaya okay din ito gawing chamber, papabricate ko din yan. So nung nakating ko, ibinalik ko rin, binelding ko pa rin dito, binelding ko dyan, binelding ko rin dito sa loob. So ayan siya. So ang mangyayari dito ngayon, lalagyan ko siya ng detachable chamber na 24 holes detress. Ito siya. Bali ito na yung magiging bagong aparato nya. Meron siyang oil level overflow control para maging stable ang apoy, para pagka napalakas ang supply, yan, may butas yan. Pag napalakas ang supply, hindi na kayo mag-aalala na mag-aabot sa butas doon at papasok doon sa tubo ng hangin. Yan, kasi mababa yung mas mababa yung oil level overflow kaysa dito sa butas dito, kaya hindi niya maaabot yan pagka napalakas ang supply nyo. So detachable siya, isasaklob lang ito. Ayan siya. Bali yung mga performance ng mga
nagawa ko na ganito at mga review ng customer, ipa-flash ko dyan sa screen yung mga performance na test nila. Tsaka ito yung best seller ko kasi na design. So sa mga may Toya Kalan dyan na gustong i-revise yung kanilang chamber, kasi mababa yung chamber niyan, mataas masyado yung salangan, kaya hindi ko rin nagamit noon. Masyado kasing mataas, tsaka hindi ko napagana ng maayos yung built-in na ano niya, chamber, gamit yung kanyang burner na ganito lang. Siguro sa iba napagana nila, pero sa akin kasi fabricator tayo, ginawan ko ng paraan. So ganito yung ginawa ko. Ito. So ito kasi paano ilagay, ilalagay lang yan, oh. Tapos ilalagay yung kanyang elbow. Ito. Ilagay lang yung kanyang elbow na ganyan. Tapos naka-ano na yan, naka-flat na yan. Kasi na trinay ko na yan. Tapos sasalpak nyo ngayon ito, kanyang saklob. Kaya ako ginawa ang ganito kasi para malinisan. Ngayon, yung ginawa ko nito, gagamitin ko sana pang personal. May nag-inquire sa akin. So bibilhin ni sir kasi may Toya Kalan naman siya, Toya frame. So hindi ko na ipapasama ito. Nag-usap na kami. Bali gagawin na lang yung ika-cutting niya ito. Tatanggalin niya, cutting niya doon, 3. Tapos tanggalin niya rin itong ganito niya, built-in. Kasi problema din niya pagka malaki itong salangan niya, malalaglag eh. Pagka maliit eh, isasalang kasi nga mababa yun. Pangit yung ng apoy. Hindi ko naman sa paninira kay Toya Kalan, kaya lang shout out sa iyo Toya Kalan. Ito hindi ko naman hindi ko naman ginagawa na negative review. Lang, pang personal use ko lang sana. Kaya lang may nagkagusto, kaya ayun. So ito, i-attach lang siya dito sa tubo ng nakaabang na para sa oil supply. Ayan, so itong tubo hindi ko na ipapasama. Nag-usap na kami ni sir kasi mayroon naman siyang mga ganitong tubo. Yun na lang ang gagamitin niya. So ayan. Tapos yung naman, yung para sa blower, ilalagay lang dun sa ilalim. Kasi may elbow naman dun. Ito. Saka yung tangke, siya na lang din ang order. Kasi mayroon namang orderin ito na sa online kay Toya. So ayan siya. Bali ganyan siya. So ito, si sir mag-o-order na lang din ng salangan, yung stainless na kagaya ng ginagamit ko noon. So ayan, tapos dito lalagyan lang na yan ng pangsalo, kahit lata lang, yung mababa lang para masalo niya mag-overflow dito.